kanina basically you're giving the benefit of the doubt doon po sa mga nag-file ng impeachment complaint against the president. Pero ito, Mm. tinalakip ko na po ito ng isang araw, no? Yung unang complaint, may mga bahagi ro, no? Basihan na, para sa akin lang po, no? Katawa-tawa. Yung basihan nila na dahil kinidnap daw si Rodrigo Duterte, dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. Pangalawa, dahil daw drug addict. Ang sa akin naman, I don't know kung addict siya o hindi. Pero yung ebidensya, of course, dapat nandun sa mga nag-aakusa. And clearly, yung dalawang bagay na yon, talagang bahaging-bahagi na matagal nang ginagamit na propaganda ng mga DDS para mapabagsak yung Pangulo. Okay? Ang sa akin po, no, between the President and the Vice President, sa pag-aanalisa po ninyo sa mga nangyayari, who do you think actually deserves to be removed via impeachment? Alam niyo, sa objective mind, of course, at this point in time, I'd be the farthest from being objective. But doon sa ordinaryong tumitingin lang, at kung bubuksan lang nila yung kanilang pag-iisip, maliwanag dito na si Sara Duterte yung talagang ka-impeach-impeach, ika nga. No? Alam nyo, yung video lang niya na kung saan yung minumura niya yung kung sino-sino at sinabi niyang papapatay niya itong si President Marcos, si First Lady, si Speaker Romualdez. Tapos yung isang video naman na talagang pupugutan daw niya ng ulo si President Marcos at uhukayan si FM Senior at itatapon sa West Philippine Sea. Mm. Doon pa lang makikita mo na may diferensya sa pag-iisip itong si VP Sara. Yan, talagang unfit to hold the office of the Vice President yan. Kasi ang Vice President a heartbeat away ika nga no sa presidency. So imagine niyo bibigay natin yung power ng presidency sa ganyang klaseng tao na may anger management issues to say the least. Ano yan, that's a disaster waiting to happen. Ngayon, wala pa yung kanilang proclivities, yung mga propensities to commit corruption. 'Di ba? Nakita nyo, kung nakita lang ng mga kababayan natin yung nakita ko at yung alam ko, talagang tapos na ito eh. You know? Kaya magaling lang kasi silang magtago, magaling lang silang magpanggap. Kaya marami pa silang naloloko. So yun yung nakikita ko. Ngayon, having said that, si President Marcos, hindi naman siya perpekto, pero so far wala naman ako nakitang aksyon na ka-impeach so far. So yun naman ang sagot ko dun sa ano. Okay. Pero in terms of political alignments and realignments, ano yung nakikita nyo mga pwedeng mangyari sa hinaharap, no? Kasi ngayon 2026 na po. Nakakalahati na yung Marcos administration. May mga politiko tayo nakikita at nararamdaman na medyo tumitingin na sa 2028 at tumitingin na, bumabaling na dito kay Sara Duterte. Alam niyo na, kasi mga sipsip, sumisipsip dun sa tingin nila susunod na magiging Pangulo. Tapos diba, pag tinignan natin yung Kongreso ngayon, yung House of Representatives, they're very weak in terms of credibility because of the flood control scandal. At marami sa kanila, parte nung tinutugis nitong flood control accountability na, to be fair to the President, siya yung nagbanggit dun sa SONA. So, taking all these things together, hindi po ba mas may posibilidad na kung nung before medyo malabong ma-impeach yung Pangulo, baka mas merong posibilidad ngayon because of these scenarios? Ano pong tingin ninyo? Theoretically, you can say that he is more vulnerable now than before. But based dun sa mga napupulsuhan natin, hindi pa enough. Kasi sabihin natin at this point in time, 2026, in limbo yung mga politiko. Talagang nag-aalangan. Kumbaga, ano ba, tatalong ka na. Pagka tumalong ka, it's too early. Tapos nakita mo kasi nangyari kay Binay noon. Mas mataas pa yung mga numbers niya. Nasa mid-70s si Binay noon. May low 80s pa nga noong time na yun eh.
ah, ano na, mas mataas siya, so maraming nagtitingin pa rin. Pero nung na-expose na na-expose, edi gumuho yung mga alliances na premature. So I believe it will be the same thing. Makikiramdam lahat. It's too early for them to jump ship kasi mahaba yung 2 taon ka masisiro ng mga proyekto mo sa inyong distrito. And by the way, yung proyekto na yan, ang assumption nun, no, wala kang komisyon kasi duty ng duty ng national government na magbigay ng proyekto sa bawat distrito. It's supposed to be equitably distributed. So, ayaw mo rin na wala kang ma-deliver na mga proyekto para sa iyong distrito. So, in limbo sila. They will go along. They may not be brave enough to sign the impeachment the way they did last year. Pero ang kagandahan nito, because of the Supreme Court ruling, bubuksan muna yung mga aligasyon. Bubuksan muna yung mga ebidensya sa House pa lang bago magde-decide sila to transmit it sa Senado. Kaya ito na yung opportunity. I'm confident mabuksan lang ito, makikita ito ng taong bayan, masisway ng public opinion. At pag nasway yung public opinion, masisway na yung mga politiko na doon sila pupunta. We saw that happen time and again. Pagka may mga mga kumaga deal breakers or game changers, things change in a snap. So yun ang mangyari doon. At ito precisely yung ninyo pa gusto mangyari, di ba? Before 2016 pa. Mailabas yung mga ebidensya na ninyo pa sinisigaw. Meron. Pero you were being stopped every step of the way. Pero ingat pala, no? Kasi ito po, ilang beses na rin po naman natin ito napag-usapan before. Looking back, no, hindi ba kayo nakakaramdam ng kahit papaano inis? Kasi yung presidente mismo, siya mismo yung publicly nagsabi ayaw niya sa impeachment Diba? I remember, nabanggit ko rin po ito in our previous conversation. Sabi ko, kamukat-mukat mo, baka siya pa ma-impeach ngayon, meron niya reklamo sa kanya. Kung anong tumatakbo sa isip niyo kung babalikan niyo yung mga ginawa ng presidente before. Nung panahon na mas malakas siya at si Sara Duterte, talagang nakaharap sa impeachment complaints. I totally agree, Christian. Alam mo, talagang very, very frustrating yan looking back. I think the surrounding circumstances then convinced si President Marcos na una, 'di ba, na-i-file na ito, na i-transmit na sa Senado before the campaign period. I think they made a conscious effort or decision na patapusin na lang yung eleksyon kasi ina-assume nila mas madadagdagan yung pro-conviction senators doon after the election. Kasi admin candidate ka, midterm elections. Pero nag-assume siya na yung campaign manager niya ay hindi siya tatraydorin or competent at the very least. No? Kasi nangyari doon, imbis na nagdagdagan sila ng mag-i-impeach, nabawasan pa. So, na-shake yung confidence niya doon. Kaya, pumihit siya ng ibang direksyon. But I believe, na-realize niya na that was a disaster. That was a blunder. Kaya, palagay ko ngayon, the circumstances have changed. Ang ironic doon, yun na nga, na-mention mo kanina, mas humina yung puwersa na niya o yung hawak niya sa Kongreso na baka hindi niya na to ma-pull off. But still, regardless, for as long as makita ito sa House of Representatives, yung ebidensya na to, masiswayan ng public opinion. Na tipong, yun naman pala, kurakot naman pala talaga. Okay na yan, impeach na yan. Magkakalasan din yung mga congressman na yan. Pag nakita nilang, lalo na pag bumaba na yung numero ni Sara, I've seen treacheries, mass treacheries ng mga politiko pagka nawalan ka na ng numero, laglagan na yan. So, gano'n ang mangyari dito.
Kung sakali magkaroon po ng pagkambyo sa tono itong si President Marcos pagdating sa impeachment ni Sara Duterte, Yeah. would it be too late? Kunwari, bigla siyang nagpalabas ng pahayag publicly na, oo, tama yan. Would it still make a Palagay ko, difference? yeah. Palagay ko hindi niya sasabihin yun directly. Pero 'di ba nagpasabi na yung Malacanang through Yusek Castro, Claire Castro, na tipong managot yung kailangan managot. 'Di ba the safer answer would have been walang kinalaman diyan yung palasyo. 'Di ba? Kumbaga they could have distanced themselves, but nakikita mo yung statement nila is welcoming dun sa mga ganitong development. But more than the words, mas importante yung actions. Titignan natin, ang unang indication dito, pagka lumusot ito sa sufficiency in form and in substance. So of course, unang-una, baka pagka yung tinanggap ng SecGen. So that's a good sign also. Tapos next, yung referral, then yung sa Committee on Justice. Pagka pinalusot yung impeachment case laban kay Sara sa form and in substance, therefore, ano ito? At the very least, it is being allowed to proceed. Yeah. Wala pa yan yung transmission. Kasi yung transmission can come 60 days after pa eh. Yun, magdi-decide na sila doon. Pag nakita nilang okay na, dyan na, na-present na, solid na ebidensya, grabe na yung smoking gun, the people, there is a clamor for the trial, then I believe kailangan na nang mag-decide. And that would come in siguro mga April pa yon. April pa. Pero at least merong assurance. Nakausap ko po si Senate President Tito Soto last time. No? May assurance naman na hindi ma-chichis Escudero yung impeachment complaints kung sakaling i-transmit ng House sa Senado. Kasi 'di ba talagang na-chichis Escudero yan last time eh. Na-dribble, na-redefine yung forthwith. Bilang panghuli, Senator, no? Anong tingin nyo rito sa pinupush ng iba na resign both or tanggal pareho? Bongbong Marcos at saka Sara Duterte, tapos mag-transition council or government para daw malinis na itong napakaduming sistema natin. Kung academic discussion lang, pwede yan. Di ba? Sabihin mo, sige, mag-resign kay parehas, tapos according sa Constitution, the Senate President would take over, tapos to conduct a snap elections within 90 days. Yan yung nakadesenyo. Pero it will not happen in the real world. Di ba? The President will not resign, the Vice President will not resign under any circumstances. Kasi alam nila what's at stake here. Yeah. If they resign voluntarily, they will open up themselves sa prosecution. Talagang kaliwat ka ng kaso, mawawala na sila ng kapit. But in the case of Sara, pag nag-proceed yung kanyang impeachment trial, tapos nakita niyang wala na siyang kalaban-laban, kaliwat ka ng testigo, ebidensya yung lumabas sa trial, pwede niyang i-preempt yun. Pwede siyang sasabihin niya, mag-resign na lang ako para hindi siya madesisyonan, hindi siya masentensyahan so that she can still run in 2028 at mag-rely siya dun sa kanyang cult following. Pero, ang nakalagay kasi dyan sa impeachment, yung impeachment court will have the prerogative. Kahit mag-resign ka, pwede ka pa rin nilang bigyan ng decision ng kung whether pwede ka pa rin nilang desisyonan ng perpetual disqualification to hold public office kahit nag-resign ka. Pwede mo lang ma-preempt yan kung magre-resign ka bago i-transmit sa Senado. Yun. Oo, kasi hindi ka palilitisin. Yeah, hindi ka palilitisin.